Tips daw para makuha ng mabilis itong content monetization na 300,000. Kung isa ka dyan na may Facebook account at hindi ka pa nagkaroon ng content monetization, para sa'yo ito, bibigyan kita ng tips para dito. So, hindi pa po lahat ng account mga guys nag-update na mayroon ng 300,000 kagaya nito. So, kailangan nyo lang i-check yung account nyo kung updated na para kapag may 300,000 na requirements dyan, mag-join challenge ka na para mag-start na yan kasi 1 month lang po yan. So, tips ko sa iyo, huwag mo masyadong habaan yung content mo. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Kahit mga 15 seconds to 1 minute. At mas maganda, mag-voice over ka muna. Iwasan mo muna yung paggamit mo ng mga music kasi baka mag-copyright ka. Kapag magka-views yan, magka-copyright ka, i-delete mo. Sayang yung views dyan. Kaya, kung kaya mag-voice over ka muna. Pero, kung trip mo talagang gumamit ng music, mag-ingat ka lang. Kasi meron naman ding mga music na walang copyright. Pwede ka ring mag-remix. Alright? Pero yun nga, ang disadvantage ng remix, kapag yung content na remix mo may violation, magkaka-violation ka rin. At sample naman, dinilit yung content na remix mo, madidelete din yan sa account mo. Pero, pwede kang mag-remix. At pwede ka ring mag-live streaming. Ito namang live streaming, maganda lang ito kung marami kang viewers sa live. Kapag din wala kang masyadong viewers sa live, mahirapan ka rin makakuha ng views dito. At itong live streaming, 1 month lang dinidelete na ni Facebook. At pwede ka rin mag-post ng text post. Yung mga hugot-hugot lines dyan. Yung mga nakakatawa. Kasi yun yung gusto nating mabasa. Basta wag mo lang intindihin yung yellow sa text post. Kasi normal lang yan. At syempre, pwede ka rin mag-post ng photos. Kasi yung photos, maganda yung engagement dyan. Galingan nyo yung enhancement, gandahan nyo yung caption para maraming magko-comment, marami kayong views na makukuha sa photos ninyo. At meron din namang stories, pero ang stories kasi 24 hours lang, kaya hindi ko siya masyadong trip kung naghahabol kayo sa requirements para sa 300,000. At ang pinaka-importante dito, sumunod sa guidelines at palisiya ni Meta. Kasi hindi po porket na makuha nyo na itong 300,000, sure na mamonetize kayo, makapag-set up kayo. Kasi dyan pa lang mag-start na i-review lahat ng content ninyo. Once na nakalabag ka sa guidelines at palisiya ni Meta, pwedeng hindi ka mamonetize sa content monetization. At kahit nag-set up ka, pwede kang ma-disapprove dyan. Marami pong na-disapprove sa content monetization kahit nakuha na nila yung requirements. Kaya kung hindi ka pa monetize sa content monetization, kinukuha mo ngayon itong 300,000 na requirements, maging consistent ka lang at dapat yung content na gagawin mo, wala yung problema at hindi ka nakalabag sa guidelines si Meta. Para kapag makuha mo na itong 300,000, mag-set up ka na, automatic ma-approve ka. Kasi baka masayang yung content mo, masayang yung views mo kapag ma-disapprove ka kasi yung mga content mo may problema. Pwede nyo ako i-follow mga guys dito sa Facebook account ko, mas active ako dito. At kung may katanungan kayo, pwede natin gawa ng content. Thank you.